Breaking news, talagang hindi na tinantanan ni President Donald Trump ang Houthis ng Yemen matapos itong magpadala ng 7 stealth bomber. Ipinadala na naman ito ang maraming fighter jets. At ang pinaka-latest update ngayon mga kaibigan, ang puwersa ng Amerika sa loob lamang ng 20 oras, nagsagawa ito ng 22 strikes sa iba't ibang bahagi ng Yemen na kontrolado ng Houthis. Lalong-lalo na mga kaibigan sa northern part of Yemen. At dahil sa strikes na ito, marami ang nasawi ayon sa tagapagbalita ng Sanaa. Ayon sa ulat, kasamang nasawi ang mga kabataan at confirmed 25 naman ang isinugod sa pagamutan. Pero Houthis hindi na nahimik. Tinarget nito ang 2 US destroyers na nakapwesto sa Red Sea. Gumamit ang Houthis ng kanilang cruise missiles at mga drones. Ito ay ayon sa tagapagsalita ng Houthis na si Yahya Saree. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Napakabilis ng araw. Ngayon ay April 10, 2025 at isang napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay sa kasalukuyang sitwasyon sa pagitan ng puwersa ng Amerikano at ng militanteng grupo sa Yemen na tinatawag na Houthi. Ayon sa ulat ng Journalist of Truth o yung tinatawag na Muslim Mirror, pinagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita ng Muslim World. Kinumpirma nito na ang puwersa ng Amerika hindi lumampas ang 20 oras at nagsagawa ito ng 22 strikes sa iba't ibang bahagi ng Yemen. Lalong-lalo na mga kaibigan sa mga lugar na kung saan makapal ang puwersa ng Houthis. Ito ay matatagpuan sa northern part of Yemen maging sa capital city nito na Sanaa. Isa pa sa nagkumpirma sa balitang ito ay ang Xinhua. Ganun din ang sinasabi. Maliban sa ibinalita ito ng Muslim Mirror at ng Xinhua, mismong US military ang naglabas ng pahayag at kinumpirma nito na 22 strikes ang kanilang ginawa, hindi lumampas ang 20 oras. At ayon sa mga sundalo ng Amerika, tinarget nito ang mga site ng Houthis. Maging ang tagapagbalita ng Houthi na tinatawag na Al Masirah TV, kinumpirma ang naturang airstrikes. Marami ang mga nagsasabi na pagkakataon na ito ng United States of America na pulbusin ng husto ang Houthis ng Yemen, lalo na ang taga-suporta nito na Iran ay nagbitaw na ng salita na hindi na nila susuportahan ang Houthis ng Yemen at magfo-focus na lang ito sa posibleng direct na gyera nila laban sa puwersa ng Amerika. Pero ang nakapagtataka mga kaibigan, kahit na nagbitaw ng salita ang pamunuan ng Iran na hindi na nila susuportahan ang Houthis, meron naman itong bagong militanteng grupo na ipinuwesto sa Syria. Tinawag itong Uli al-Bas at ang pagkatatag nito ay walang ibang pakay kundi kalabanin ang puwersa ng Israel, United States of America, Turkey at lalo na ang pamunuan ng Syria sapagkat ayaw nito ang kasalukuyang namumuno sa naturang bansa. Marami ang nagsasabi bakit sinabi ng Iran na hindi na ito magsusuport sa militanteng grupo sa Yemen na Houthi. Pero nag-support naman ito ng ibang militanteng grupo sa Syria. Dagdag pa ng mga eksperto, hindi ba't ganun din ang labas? Gumastos pa rin ang Iran. Pero nagbigay ng konklusyon ang ibang mga expert. Ayon sa kanila, napilitan na mag-give up ang Iran sa kanilang pag-support sa Houthis ng Yemen dahil sa kaliwat kanang pambabanta na sinasabi ni President Donald Trump na kapag hindi ihihinto ng Houthis ang kanilang pang-aatake sa mga barko na dumadaan sa Red Sea at Gulf of Aden, direkta itong magsasagawa ng operasyon mismo sa loob ng Iran. At marahil ay nakita rin ng Iran na ang Houthis ng Yemen ay dihadong-dihado sa gerang ito. Nagsalita na rin ang general ng IRGC. Ayon sa kanya,
linggo o buwan na lang ang itatagal ng Houthis ng Yemen. Kaya ayon sa mga expert ng Washington, lumikha ito ng bagong militanteng grupong susuportahan upang maging galamay at pakilusin sa Middle East. Kasi kung ang pag-uusapan ay Hamas, Hezbollah at Houthi, alam na ng buong mundo kung ano ang sitwasyon ng mga militanteng grupong ito. Halimbawa na lang ang Hamas ng Gaza. Sa kasalukuyan, mahigit 50% na ng Gaza ang hawak ng puwersa ng Israel. Ang tanong, nasaan ngayon ang Hamas? Ganon din ang Hezbollah. Hindi ito gaanong nakakakilos sa Lebanon sapagkat ang presidente nito na si Joseph Aoun ay kandidato pala ni President Donald Trump at ayaw rin nila sa Hezbollah. Ngayon, ang Houthis naman hindi gaanong makagalaw dahil sa presensya ng puwersa ng Amerika. Every now and then, nagsasagawa ng mga malalaking airstrike ang puwersa ng Amerika laban sa Houthis. At ang pinakabagong ginawa ng Amerika, ito ngang 22 strikes. Alam nyo ba mga kaibigan na magkaiba ang inuulat ng mga tagapagbalita? Halimbawa, inulat ng Houthi Ran Al Masirah TV na kasama raw nasawi ang mga bata at 25 ang isinugod sa pagamutan. Pero iba ang inuulat ng Amerika. Ayon kasi sa puwersa ng Amerika, wala raw casualties na naitala. Kaya salungat na salungat ito sa ibinabalita ng Houthis. Sino ang paniniwalaan nyo rito? Ang Houthis o Amerika? Sige nga, ipaalam nyo kung ano ang inyong opinyon. Sabay like na rin ng video ito. Ngayon, may bagay na magkapareha ang balita ng Houthis at Amerika. Sapagkat ang magkabilang panig ay kanilang ibinalita na ang Houthis ay gumanti pala. Gumamit ito ng kanilang cruise missiles at mga drones at tinarget nito mga kaibigan ang dalawang US warships na nasa Red Sea. Ayon sa tagapagsalita ng Houthi na si Yahya Sari, ginawa nila ang naturang cruise missile attack sa warships ng Amerika matapos silang magsagawa ng pag-atake naman sa Tel Aviv sa Israel. Pero sa pag-atake na inamin ng Houthis, maging ng Amerika, maging ang Israel, lahat ng ito ay pinabagsak ng mga air defense system ng Israel at ng defense system ng Amerika. Ayon sa puwersa ng Amerika, bago pa man makarating sa kanilang barko ang mga cruise missiles ng Houthis at drones, ay napabagsak na ito. Ganon din ang sinasabi ng Israel. Lahat ng pag-atake ng Houthi ay pinabagsak ito ng kanilang air defense system. Ayon sa tagapagsalita ng Houthi na si Yahya Sari, nagsagawa raw sila ng joint military operation at tinarget nito ang dalawang US destroyers ng Amerika gamit ang kanilang naval at air forces. Ang tanong, sino ang katulong ng Houthis? Dahil sinabi nito, joint military operation. Nako, matinding gulo ito mga kaibigan. Meron na namang palaisipan dahil sa mga binitawang salita ng Houthis. Sino kaya itong sinasabi nilang joint military operation? Ang bagay na yan mga kaibigan ay isa sa ating mga tututukan. At kung nais mong masubaybayan ang mga pangyayari sa Middle East, ay maaaring isubscribe lamang ang napakaliit na channel na ito. Paki-like na rin mga kaibigan sapagkat napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. At maraming salamat sa panunood sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa Israel, sa Lebanon, sa Middle East at sa iba't ibang panig ng mundo. Mag-iingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.